Magandang hapon everyone. Magandang hapon sa atin dito. 2:30. Magto 2:30 na ng hapon dito sa amin guys. And sa Pilipinas ay ang oras na. Gabi na. Diba? Kumusta kayo guys? Ayan. Nasa nilistahan ko dito. Salamat sa mga nag-message sa akin. Sabi niya, ate, nasa na po yung vlog mo ate? Ate, nasa na po yung ano mo, list mo. Andito guys yung list ko, pero hindi ko talaga nagawa. Sobrang busy kasi ako. Nandito na nga ni, send na ni, sa mga naghihintay nung video na isi-share ko sa inyo about kay Laika. Magsalamin tayo para mabasa natin. So, basahin ko na lang sa inyo. 'Di ba? Kasi nag-comment siya dyan, sa YouTube. Sabi niya, Laika is here, willing to help. Sabi niya gano'n. She is willing to help. Kung ano yung pwede niyang itulong na mag-guide kayo, guys. So, ano nga yung, dito na tayo. Yung nakaraan, di ba yung kinuwento ko sa inyo kung saan si Laika galing. Galing siya ng Netherlands. At yun, tourist visa niya papunta ng Netherlands. So, details ko na yun sa isa nating vlog. So, ayan, naka-record ka na ha. Nako. Nagawa na ako ng vlog, guys. Ngayon, hindi ko pala napindot. Ay, hindi naka-record. Ay, ang dami ko nang sinabi sa inyo. Ay, hindi ko naman pala. Pero nakita ko naman, gumagalaw-galaw yung record. May number. Tapos, hindi ko naman pala napindot, guys. So, gawa ulit tayo. Ay, kainaman na yan. Kainaman na yan, Rina. Ay, nako. So, ito na, guys, yung ating mahiwagang libro na ipinangako ko na gagawin ko yung mga video na isinulat ko dito, hindi ko naman nagagawa. Salamat pala sa mga nagme-message sa akin na nagre-remind na ate, wala ka puling vlog. Ate, nasa na po yung promise mo? Sorry talaga guys, sobrang na-busy ang buhay natin. So ano na nga ba yung gagawin natin? Yung about kay Laika. Paano si Laika nakapunta din sa France? Yun, nagawa natin yung isang video na upload na natin last 2 weeks ago ata yan. Kung paano si Laika nakapunta dito sa akin. Diba si Laika nga ay galing ng Netherlands at nasa Hong Kong pa lang siya. Nag-message na siya. Nasabi niya, ate, pupunta po ako ng Netherlands at kapag po nandun ako, pwede po ba ako dyan sa inyo? Kaya nandito siya sa akin, guys. So, ang isi-share namin sa inyo, sinulat niya rito sa akin kasi ayaw nga niyang nahiya daw siya humarap sa camera. So, ako na lang, sabi ko, para may i-share din ako sa inyo, guys. Mayroon kayong idea, diba? So, ang isi-share ko naman ngayon, ano yung mga requirements na kailangan natin sa pag-a-apply ng tourist visa papunta ng Netherlands. So, sa Netherlands yan, guys, pumunta ha. Pero yung Netherlands kasi kasama yung sa 26 country ng Schengen, kaya pwede siyang mag-travel papunta dito sa Paris, sa France. So, ito yung mga requirements na kailangan mong i-submit. Yun, mag-fill out ka ng application form online sa Netherlands Embassy. Makikita nyo yan, i-search nyo lang sa Google yung Netherlands Consulate Hong Kong. Netherlands Consulate General in Hong Kong. Yun, makikita nyo na yan dyan, mga requirements, ganyan. Pero ito, at least may idea kayo guys. So, ito ang sabi dito, convert documents into PDF. Dapat naka-PDF daw guys. And add counterfeiting watermarks. So, walang watermarks. Naka-PDF siya. Please find the following documents to support for visa application. Una, appointment letter. Next, yung Schengen application form. Makikita yung sa website, guys. Yung Schengen application form, dun mo din. Cover letter, passport copy, 2 passport size photo with white background. Guys. Hong Kong identity card copy. Yung Hong Kong ID natin. Employment visa copy. Yung visa natin dyan sa Hong Kong, guys. Yun, kailangan. Employment contract copy. Yan, kontrata natin. Yan sa ating mga amo. Salary payment record. Yung salary payment record, guys, usually kasi 'di ba, kapag pinapasweldo man tayo ng amo natin, hindi naman naka-bank, hindi kagaya dito nasa bank mo papasok yung sweldo mo. Diyan sa ating cash na binibigay ni amo, 'di ba? So, kailangan ay meron kang list noon. Gawan mo lang siguro ng tas si amo papipirmahin. Ako naman ay may ganun na papel na naglilista lang. Yan. Ano lang siya, hard copy na nakasulat kamay lang siya. Approved leave of absence. Dapat may letter ka galing kay amo mo na ikaw ay magba-vacance, magbe-vacation.
Yan. Bank statement. So, yung bank statement mo, guys, dapat siya ay updated or at least meron siyang 6 months na statement of accounts. Flight reservation. Dapat din naka-reserve yung iyong flight kung kailan mo plan pumunta. Yan. Dapat ay mag-book ka na ng ticket mo. Day-to-day itinerary. Yan, yung itinerary, kung anong gagawin mo doon, saan ka pupunta, dapat meron ka noon na day-to-day. So, kung 15 days ka, 10 days ka, so meron kang 15 days na activities na dapat mong gawin. Hotel booking confirmation. Yan, yung book, yung titirhan mo, kung saan ka titira. AXA Shenzhen Travel Insurance. Yung usually kasi guys, kapag travel insurance, AXA yung maganda, yung usually na ginagamit natin para sa travel insurance. At yun din yung ginamit ko nung pumunta ko dito. Hindi naman yun masyadong mahal. Parang nabanggit ko na din dyan sa isa kong vlog. Pero gagawa natin ng separate vlog, ng separate video kung magkano lahat yung nagastos nila yung kapapunta dito. At yung magkano yung kailangan nyo na pera. So, kailangan din ng COVID-19 vaccination record. Certificate of Marriage, PSA. PSA na tayo ngayon, di ba? Certificate of Live Birth, PSA. Proof of Tithes, Philippines. Dapat meron ka mga property sa Pilipinas, guys, na magpapatunay na uuwi ka kung saan ka sa Pilipinas, yung hindi ka mag-overstaying, yung hindi ka tatakas. Yun, guys, kailangan yun. Importante yun. Lalagay ng land title of copy and contract to sell. Kung may bahay at lupa ka yun, isa yun. Kung mayroon kang business, isa din yung proof of tithes mo na mayroon kang property. So yun guys, ito pala yung form. Ilalagay ko dyan yung sample, pero i-close ko na lang yung mga details ni para mayroon kayong idea. Ganito ang klase ng form na pipilapan nyo sa pag-apply. And then, yun lang. Tapos, yun nga, yung Netherlands Consulate General in Hong Kong ay nasa 1 chai lang daw yan guys. Sa mga taga Hong Kong. Kung nasa Pilipinas ka naman at magta-travel dito, i-search nyo na lang din yung Netherlands. Siguro hindi naman yan magkakaiba ng mga ng mga requirements, or makikita mo din naman siguro sa website guys. Kasi kung hindi mo alam, napaka-easy na lang buhay ngayon guys. Parang ang best friend na natin ngayon ay si Google. I-search nyo lahat, malalaman nyo lahat kay Google kung anong mga gusto nyo malaman. Parang be researchful ba? I-research na natin kung ano yung mga details natin gustong gawin. Ginagawa ko lang yung vlog na ito para at least meron kayong idea, di ba? Pero ang lahat naman ng info na gusto nating malaman ay halos ay kay Google na. Mag-research lang kayo. Tapos ito pala, dun sa mga nabanggit ko ng requirements, sabi niya, ate yan yung, ipinasa niya pala ito guys. Ipinasa niya pala ito nung appearance. Hindi pala ata isa-submit online. Nabanggit ko isa-submit online, di ba? Ate, yan lahat po ang ipinasa ko nung nag-appearance ako. Pero pinabalik ako kasi need nila ng old passport ko. Kasi nga 11 years na ako sa amo ko. Gusto nila na makita kung totoong nag-work ako ng 11 years sa iisang amo. Tapos yung copy ng mga visa. Lahat ng visa pala guys. Kailangan pala yung old passport. Kasi kung nag-renew ka ng passport mo, so kailangan din yung old passport pala as a support. Saka checklist kailangan rin. Yung checklist daw kailangan rin. Tapos, sabi niya dito, pero ng mga dinala ko, hindi naman na daw kinuha lahat. So, naipasa niya lahat yung mga binanggit ko kanina ng mga requirements, pero hindi naman daw kinuha lahat. So, ang mga hindi daw kinuha, yung COVID-19 vaccination record, Certificate of Marriage, PSA, Certificate of Live Birth, PSA, tsaka yung land of title at contract to sell. Hindi naman daw yung kinuha. Pero kung ako, mas maganda na may dala din kayo na naka-ready din, di ba? Kung ano yung nakalagay dun sa list, i-ready nyo din guys para hindi na kayo pabalik-balik ba. Sabi niya, so yun. And yung cover letter guys, kung ano pwede namin kayong i-guide sa paggawa ng cover letter, mga ganun. So pwede ka namin tulungan dyan. Kasi sabi ni Laika, I'm willing to help ate kung ano po yung maitutulong ko, na ma-guide ko sila para makapunta rin sila dito sa Europe. So yun yung sabi ni Laika. And sabi niya, ang booking po ay matagal dahil walang slot. Nag-book po ako ng April 5. Then, tapos earliest slot ay June 20. Kaya yun ang kinuha ko noon. Sabi niya, so June 20 pa siya na-book siya. Tapos nag-email sa akin ang embassy ng July 4 for pick up yung passport niya. So, iwanan mo dun yung passport mo. Ayun. And then, of course, yung round trip ticket, importante yun. Ayan. With round
trip ticket kapag tourist ka kasi hinahanap ng immigration. Sabi niya, kailangan nakabook talaga yung ticket nyo guys at round trip yun, na babalik talaga kayo. Yan. So, ayun lang. And then, ano pa ba? Gawin na lang natin ng separate video kung magkano yung nagastos. Gawan ko na rin ngayon after nito para may video ulit tayo. So, sorry talaga guys kasi sobrang busy ako. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Maghapon akong nagtatrabaho. Tapos pagdating ko dito sa bahay, may mga inquiries tayo dun sa ating, sa ating Santa Lucia land. Yun guys, kung pala, kung kayo mga OFW, naghahanap kayo ng properties, investment, condotel, house in lot. Mayroon tayong lahat niyan guys, nandito. Dinikit ko na dito para ang dami nating inquiries. Maraming salamat sa mga nagtatanong about dyan, sa mga nagme-message sa akin. So, Santa Lucia land guys, I really recommended at ako po ay marketing consultant ng Santa Lucia land. So, salamat Santa Lucia land sa pagbibigay sa akin ng opportunity na maging bahagi ng isang malaking company na to na makapagtulong tayo, kumbaga matulungan natin yung mga kababayan natin, yung mga kapwa ko OFW na mailagay sa tama, mai-invest ng tama ang mga pinaghirapan, di ba, guys? So, yun. Kung naghahanap kayo ng mga property, nandito ako, guys. I-guide ko kayo, yan. Nandito yung computer ko sa harap, yan. Pag galing ko sa work, talagang harap ako dito, I give 3 hours para doon sa mga inquiries nyo. Minsan, hindi ko na rin nasasagot. At, nakakapagod din. So, yun lang. And, yeah, we keep going, guys. And, we love you all. And, God bless us all, guys. And, yan pala, guys. Kung ikaw ay nasa UK, ang ating Tap Sen ay nagbigay din sa akin ng isang magandang opportunity na maging bahagi din ng company nila, ang Tap Sen. Tap Sen is a remittance app. Kung ikaw ay nandito sa Europe, nasa UK, nasa US, nasa Canada, nasa UAE, pwede mo pong magamit yung ating Tap Send para mag-send ng pera sa Pilipinas for free. At kung ikaw ay nandito sa Europe, you can use my promo code JAPH para po makalibre ka ng 20 euro. Diba? May bonus pa tayong 20 euro. Wala charge yung ating pagpapadala. At mabilis lang guys. Hindi mo na kailangan pumila sa mga remittance center. Makakasave ka talaga ng time. Kaya it's a good timing din talaga yung Tap Send na dumating sa buhay namin dito sa bahay. Kasi hindi ko na kailangan pila. Kasi sobrang busy guys. Ang daming ginagawa. Ang daming naming trabaho. Kaya yan, napaka-alwan na ngayon ng buhay na mayroong Tap Send na hindi ko na kailangan, makasave pa ako ng pera, di ba? Makasave pa ako ng tawag doon, ng charge, di ba? Yung 5 euro, 10 euro na charges sa pagpapadala is malaking bagay, di ba? So, yun lang, gawan ko din kung magkano yung nagastos si Laika para i-upload ko rin the next day. And thank you so much everyone. We love you all and we keep going.